Halos mahawakan ko pa lang ang pink na baboy na alkansya, nang may narinig akong medyo galit na boses mula sa likod. Tatay, anong ginagawa mo? Natigilan ako sa kinatatayuan, ang kamay ko ay nasa isang kahina-hinalang posisyon, ang hintuturo at gitnang daliri. May nakapitan itong lukot na 10 piso, kalahating nakuha lang mula sa butas ng alkansya. Ay, sira na. Dahan-dahan akong lumiko. Nakita ko ang munting nilalang na nakatayo sa pintuan, si Gutang, 3 kalahating taong gulang, may 2 nakataas na pigtail. Nakasuot siya ng damit pantulog na may disenyong strawberry, may karga-kargang laruang kuneho, at nakatitig sa akin gamit ang kanyang malalaking bilog na mga mata. Ang mga mata niya ay eksaktong gaya ng sa kanyang ina, may paghatol sa akin. Baby, lumuhod ako. Tinago ko ang 10 piso sa bulsa ng pantalon at mumiti sa kanya. Naglalaro lang si tatay ng taguan ng pera. Sa akin ang alkansyang iyan, pumasok si Gutang, sumasabit ang kanyang tsinelas sa sahig. Nag-aalangan siyang tumingin. Sabi ni nanay, iyan ang aking dote. Dot ng 3 taong gulang. Ang asawa kong si Suzuo, talagang marunong magturo ng bata. Titingin lang si tatay, sinubukan kong hawakan ang ulo niya. Hindi ko kinuha ang pera mo. Nasa bulsa ang kamay mo. Wala, malamig ang kamay ni tatay. Pinapainit ko lang sa bulsa. Sinungaling ka, sabi ni Gutang na nakatagilid ang ulo. Ang ekspresyong iyon, kumpletong maliit na bersyon ni Suzuo. Ganyan ka rin nagsabi noong nakaraan. Tapos kinuha mo ang 20 piso ko para bumili ng sigarilyo. Muntik nang sira ng nanay ang paa mo. Pinagsisisihan ko talaga. Hindi dapat ako nagnakaw ng pera ng batang ito noong 1 beses. Hindi dahil mali ang pagnanakaw. Sige, totoong mali iyon. Ang pangunahing problema, ang ganda ng memorya ng batang ito. At hindi siya marunong maglihim. Huwag mong sabihin kay nanay ang kahit ano, Tangtang. Tingnan mo, nagpa siya akong magbago ng taktika. Lumuhod ako para pantay ang tingin namin. Masinsinan kong sinabi, medyo gipit si tatay ngayon. Pwede mo bang pahiram ng 10 piso si tatay? Bukas, babayaran kita ng 20. Wala kang pera. Kumindat si Gutang. Ang inosente niyang mukha ay sumira ng puso ko. Wala si tatay pera. Hindi ba binibigyan ka ni nanay ng baon? Paano naubos? Natahimik ako. Hindi ko masabi sa kanya na inilibre ko ang mga kaibigan ko ng pagkain. Kung malaman ni Suzuo na ginamit ko ang baon sa paglilibre, baka balatan niya ako ng balat. Naglibre si tatay ng pagkain sa mga kaibigan. Bakit ka naglibre? Dahil. Bahala na, tumayo ako, nagpa siya na magsalita ng totoo. Wala namang maiintindihan ang batang ito. Kailangan ni tatay ng 10 piso. Sabihin mo lang kung papahiram mo o hindi. Yumakap si Gutang sa kuneho at nag-isip ng 3 segundo. Pagkatapos ay umiling. Sabi mo gagamitin mo sa magic trick. Pero hindi na ibalik ng magic. At noong nakaraang linggo, kinuha mo ang 5 piso ko. Sabi mo isasakay mo ako sa coin-operated na laruan, pero ikaw ay bumili ng serbesa. Gusto mo bang marinig ang kwento ngayong linggo? Sumandal si Gutang at nagtanong. Ayoko nang marinig. Ang ganda ng memorya ng batang ito. Hindi ito galing sa akin, hindi ko maalala kung ano ang kinakain ko kahapon ng tanghali. Naaalala niya lahat ng nagawa ko. Sige, huminga ako ng malalim. Nagpa siya akong gamitin ang trump card. Tangtang, kung papahiram mo si tatay ng 10 piso. Bukas dadalhin ka ni tatay sa amusement park. Lumiwanag ang mga mata ni Gutang, pero napawi agad. Sabi ni nanay hindi ka reliable. Nagbibiro lang si nanay. Hindi nagbibiro si nanay. Hindi ko masagot iyon. Si Suzuo, talaga namang hindi siya mahilig magbiro. Kung sasabihin niya, Guwang Chuan, nagnanakaw ka ng pera ng anak mo, putulin ko ang kamay mo. Talagang maghahasa siya ng kutsilyo. Kung ganon, itinupi ko ang isang daliri. Magkukwento si tatay sayo. 3 kwento para sa 10 piso. Hindi maganda ang pagkukwento mo. Noong nakaraan, tungkol kay Sun Wukong, hindi ba nasiyahan ka? Dahil antok ako. Kahit anong sabihin mo, narinig ko na maganda. Inaamin ko. Hindi ako makasalita dahil sa isang 3 taong gulang na bata. Nang susuko na ako. Biglang nagsalita si Gutang. Tatay, wala ka talagang pera. Mahina ang boses. May bahid ng awa. Nainitan ang puso ko, talaga namang anak ko ito. Wala talaga, baby. Nag-atubili si Gutang. Pagkatapos ay inipit niya ang laruang kuneho sa kanyang kilikili at nagtumayod. Umabot sa alkansya. Yakap niya ang pink na baboy at nagpakahirap. Sa wakas ay nabunot ang takip sa ilalim. Nahulog ang mga barya sa sahig. Ito para sayo. Nagbilang siya ng 2 pisong barya at ibinigay sa akin. Sakto na ba ang 2 piso? Tiningnan ko ang 2 piso sa palad ko, tapos tiningnan siya, ang seryosong mukha niya. Medyo naantig ako, pero hindi dahil sa damdamin, dahil sa 2 piso. Hindi man lang pambili ng isang pakete ng sigarilyo. Anak, pahiram pa ng konti. Kailan mo babayaran? Bukas. Sabi mo dati bukas. Hanggang ngayon hindi mo pa binayaran. Ngayon, siguradong babayaran ko. Tumingin sa akin si Gutang.
Sa malalaking mga mata niya may dumaan na pag-aatubili tapos bumuntong hininga siya. Isang 3 taon at kalahating bata ang bumuntong hininga. Parang hinamak niya ako. CJ. Nagdagdag siya ng 3 barya at ibinigay sa akin. 5 piso. Hindi na pwedeng dagdagan. 10, 6, 9, 7. Hindi na pwedeng dagdagan. Deal. Kinuha ko ang 7 piso kasama ang 10 piso na ninakaw ko kanina. 17 piso lahat. Sapat na para makaraos ng 2 araw. Nung ilalagay ko na ang pera sa bulsa ko at handa ng tumakas, may narinig akong boses sa pintuan. Gu Wangchuan. Si Xuzo ay nakasandal sa pintuan, nakasuot ng itim na slip dress, nakalugay ang buhok sa balikat, may hawak na baso ng tubig. Ang kalmado ng mukha, parang hindi siya nanonood ng asawang nagnanakaw ng pera ng anak. Parang nanonood siya ng pusang nahuling nagnanakaw ng pagkain. Asawa. Napatawa ako ng pilit. Hindi ka pa natutulog, hulaan mo kung bakit ako gising. Uminom siya ng tubig, malamig ang tingin. Dahil si Tangtang ay tumakbo sa akin at nagsabing si tatay ay nagnanakaw ng alkansya ko. Yumuko ako at tiningnan si Gutang. Si Gutang ay yakap ang kuneho, inosenteng nakatitig sa akin. Tatay. Sabi ni Mommy, hindi pwedeng magsinungaling. Tama ka, sumusunod ka talaga sa iyong ina. Asawa, makinig ka sa paliwanag ko. Ano ang paliwanag? Pumasok si Xuzo, inilapag ang baso sa bedside table, nakatiklop ang mga braso at tumingin. Ipaliwanag mo kung paano ka mula sa isang adultong lalaki ay naging magnanakaw ng 3 taong gulang na anak. Nabaon, ako ay medyo kinakapos lang. Kinakapos, nagtaas ng kilay si Xuzo. Noong nakaraang linggo, ang ibinigay kong 500 piso baon mo ay nagastos na. Nagastos na, pangkain at iba pa. Sino ang inimbitahan mong kumain? Nakapikit ang mga mata ni Xuzo. Ang tingin na yun ay nagpalamig ng aking likod. Inimbitahan mo na naman ba si Zhao Li at ang grupo niya? Hindi. Gu Wangchuan lang. Isang hakbang ang inabante ni Xuzo, maringal na naglalakad, pinipilit ako. Na umatras ng hindi sinasadya. Hindi ba kita sinabihan na ang baon mo? Sapat lang para sa sarili mo. Ang pag-imbita ng pagkain ay kailangan mong tipirin sa ibang bagay. Nasabi mo, hindi ba pumayag ka ng maayos? Pumayag ako. Ano ang ginagawa mo ngayon? Nahuhuli ng asawa. Huminga ng malalim si Xuzo. Lumingon kay Gutang. Tangtang, matulog na. Tumingin si Gutang sa kanyang ina. Tapos sa akin. Yakap ang kuneho, nag-alinlangan. Mommy, sasaktan ba si tatay? Isara mo muna ang pinto. Sumunod si Gutang at lumabas. Nang dumaan sa tabi ko, bumulong pa siya. Good night, tatay. Pumikit ako sa kanya, ibig sabihin ay huwag kang umalis. Tatay lang. Ngumiti siya sa akin, tapos maingat na isinara ang pinto. Nilok pa niya. Narinig ko ang click, tuluyan nang nanlamig ang puso ko. Lumapit si Xuzo sa akin, inilahad ang kamay. Ibigay mo. Ano? Pera. Anong pera? Yung 10 piso na ninakaw mo sa anak. Hindi ako nagnakaw. Tiningnan lang ako ni Xuzo. Hindi nagsalita, basta tiningnan ako. Sabihin mo sa akin. Ilang beses kang nagnakaw ng pera niya ngayong buwan? Pangalawa. Ilang beses na? Inurong ko ang lig. Pang-4. Gu Wangchuan, sa tingin mo ba sobrang maluwag ang pagpapatakbo ko sa'yo? Hindi naman, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Palihim akong tumingin sa kanya, si Xuzo ay nakatayo sa itaas, nakatingin sa akin, ang kwelyo ng kanyang pantulog. Bahagyang nakabukas, ang puti sa ibaba ng kanyang collarbone ay nagpapainit sa akin. Saan ka nakatingin? Sinampal ako ni Xuzo sa noo. Wala akong tinitingnan. Inilapag ni Xuzo ang mga barya sa mesa. Tapos hinawakan niya ang kwelyo ko, at pinaikot ako sa tabi ng kama. Asawa. Ano ang gagawin mo? Ano sa tingin mo? May trabaho pa ako bukas. Mag-leave ka bukas. Hindi pwede. Inihagis ako ni Xuzo sa kama. Tapos sumakay sa akin, isang kamay ang nakadagan sa dibdib ko, ang kabilang kamay. Dahan-dahang nag-aalis ng botones ng aking kamiseta. Ang tibok ng puso ko, biglang tumaas sa 180. Nanginginig ang boses ko. Pakalmahin mo ang sarili mo. Kalmado ako. Binuksan ni Xuzo ang 2 butons. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumausdos sa dibdib ko. Ikaw naman, hindi ka kinakabahan nung nanakaw mo ang pera ng anak mo, pero ngayon kinakabahan ka. Iba to, anong iba? Kapag nagnakaw, babayaran mo lang. To, mababali ang bewang ko bukas. Ngumiti si Xuzo. Ang ganda talaga ng ngiti niya, bahagyang kumukurba ang mga sulok ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nakakuyom sa isang magandang kurba, may bahid ng panganib. Tama ka. Yumuko siya at lumapit sa akin, halos dumikit ang kanyang mga labi sa tainga ko, ang boses ay mababa na parang galing sa lalamunan. Kung hindi mo ako mapapaayos ngayong gabi, bukas hindi ka na makakagapang. Asawa, mali ako, talagang mali ako. Ganyan din ang pangako mo noong huli. Ngayon totoo na. Gaano katagal ang shelf life ng totoo mo?
Tumayo si Xuzhuo, nakatingin sa akin mula sa itaas, ang dalawang kamay ay nakadagan sa dibdib ko. Noong huli mong sinabing totoo, sa ikatlong araw nagnakaw ka na naman ng 20. Dahil sa ano? Dahil wala akong pera. Pero hindi ko nasabi. Asawa, paano kung ganito? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sinusubukang makipag-usap ng maayos. Paalisin mo muna ako, pag-usapan natin ito ng maayos. Pag-usapan ano? Pag-usapan ng isang makatuwirang sistema ng baon. Hinawakan ni Xuzhuo ang aking pulso. Inipit ang dalawa kong kamay sa ibabaw ng ulo. Sige, sumandal siya. Ang kanyang mga labi ay dumikit sa baba ko, dahan-dahang bumaba. Mapapasaya mo ako. Tataasan ko ang baon mo. Tutu. Kailangan mo munang sumang-ayon. Wala kang karapatang makipag-ayos. Kinagat ni Xuzhuo ang lalamunan ko. Napasinghap ako sa sakit. Ngayong gabi, dalawa lang ang pagpipilian mo o papasayahin mo ako. O bukas, ipopost ko sa Facebook ang pagnanakaw mo ng pera ng anak mo. Kung ipopost mo sa Facebook, mapapahiya rin ako. Kaya pipiliin mo bang mapahiya o papasayahin ako? Nag-isip ako, pipiliin ko ang pangatlo. Walang pangatlo, di pipiliin ko ang mapahiya. Pumikit si Xuzhuo. Dahan-dahang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Anong sinabi mo? Tiningnan ko ang ekspresyon niya. Nagsimula nang manginig ang paghinga ko. Ako, pipiliin kitang pasayahin. Tapos na. Binitawan ni Xuzhuo ang mga kamay ko at lumipat sa tabi ng kama. Kinuha ang cellphone. Ipopost ko na ngayon. Dahan-dahan siyang nagbago mula sa malamig, medyo. Paano ko sasabihin, parang pusa na nakatingin sa daga, tamad at nagbabanta. Tumayo siya, hinawakan ang pulso ko at hinila ako mula sa kama. Sige, samahan mo muna akong maligo. Maligo? Kung hindi, gusto mo bang diretsyo na? Hinila niya ako papunta sa banyo. Ang mga hakbang ko ay parang lumulutang, parang nakatapak sa bulak. Nung dumaan kami sa kwarto ni Gutang, sinubukan kong kumatok para humingi ng tulong. Tangtang, iligtas mo si Daddy. Bumukas ang pinto ng kaunti, sumilip si Gutang, hawak-hawak pa ang kanyang kuneho. Daddy, ano ang problema? Kailangan ni Daddy ng tulong mo. Napahagikik si Xuzhuo sa likod ko. Tiningnan ni Gutang ang nanay niya, tapos ako, at pagkatapos ay seryosong nagtanong. Tatay, galit ka na naman ba kay nanay? Hindi. Tatay, gusto mo lang naman tulungan sa pagbukas ng pinto. Nanay, lumingon si Alien si kay Xuzhuo. Tatay, pwede ba ako gumamit ng banyo? Ibabalik mo ba sa akin ang itik ko? Nasa loob pa siya. Yumuko si Xuzhuo, mahinang hinawakan ang ulo ng anak. Magaling si Tangtang, sabi niya. Tatay, gagamitin niya ang banyo ng matagal ngayong gabi. Ang itik mo, bukas na lang ulit. Tumango si Aliens, tapos kumaway sa akin. Tatay, laban lang. Hindi, isinara ni Tangtang ang pinto, at muli ang tikakak na tunog. Hinila ako ni Xuzhuo papasok sa banyo. Nang dumaloy ang mainit na tubig, isa lang ang naisip ko. Makakalabas pa ba ako ng banyo ng buhay bukas? Nang bumuhos ang mainit na tubig, umatras ako ng hindi sinasadya. Ang likod ng ulo ko ay dumiretso sa baldosa. Crack! Sumandal si Xuzhuo sa pader gamit ang isang kamay. Hinawakan ng kabilang kamay ang basang kwelyo ko. Dumikit siya sa akin, umaagos ang tubig sa kanyang buhok. Ang itim na damit na may tali sa leg, basang-basa at dumidikit sa katawan, parang walang suot. Hindi ko alam kung saan titignan. Ang boses niya ay hindi malakas, pero may etyo sa banyo. Bawat salita parang kumakatok sa noo ko. Tingin sa baldosa. Mas maganda ba ang baldosa kaysa sa akin? Hindi. Bakit hindi mo ako titignan? Pilit kong ibinalik ang tingin sa kanya. Ang mga patak ng tubig sa kanyang mukha ay dumadaloy pababa sa baba. May tubig sa pilikmata. Ang labi niya ay namula dahil sa singaw. Mukha pa rin siya na iniimbestigahan kita. Pero hindi siya nagmamadali. Ang pinaka nakakatakot kay Xuzhuo ay kung mas hindi siya nagmamadali. Mahal, pwede mo bang ayusin ang tubig? Mas maliit na lang. Pinunasan ko ang tubig sa mukha. Mainit, maarte, sabi niya. Kahit ganoon, iniayos niya ang tubig na malamig. Pero hindi niya inalis ang kamay sa pader. Nakapalibot pa rin siya sa akin na parang yakap. Ang likod ko ay nakadikit sa malamig na baldosa. Ang harap ko ay nakadikit sa mainit niyang katawan. Mainit at malamig na halili, tuluyan nang nag-freeze ang utak ko. Noong kunin mo ang pera ng anak mo, naisip mo ba kung ano ang magiging resulta? Hindi. Hindi ko naisip. Bakit hindi mo naisip? Dahil mga 10 piso lang, akala ko hindi mo gagawin. Hindi gagawin ang ano? Tumahimik ako. Tinitigan ako ni Xuzhuo ng 2 segundo pagkatapos inabot ang kamay. Itinaas ang basang shirt ko. Itaas ang kamay. Mahal, pwede bang itaas? Masunurin kong itinaas ang kamay ko sa itaas ng ulo. Hinubad niya ang shirt mula sa ulo ko. Inihagis sa lababo. Pagkatapos tumingin sa dibdib ko. Payat ka na. Hindi naman. 2 kilo pa nga ang dagdag ko. Ang sinasabi ko ay kalamnan. Tinuro ng daliri niya ang collarbone ko. Hindi ka ba kumakain ng tama? Kumain naman. Ano? Delivery.
Hindi ba ako nagbaon ng lunch para sa'yo? Noong araw na yon, nakalimutan ko. Huminga ng malalim si Xuzio. Ang ekspresyon na sawa na ako sa'yo ay lumabas muli. Kaya ginagasta mo ang baon mo sa delivery at kapag ubos na, kukunin mo ang pera ng anak. Ganyan ang lohika. Magaling ka mag-synthesize. Wongchun, sa tingin mo ba madali akong kausap? Hindi. Sa tingin ko napakahirap mong kausap. Kaya bakit ka nangahas? Baka dahil mas nakakatakot ang maging dukha. Natigilan si Xuzio sa sinabi ko, pagkatapos kumibot ang labi niya, halata na gusto tumawa. Pero pinigilan. Inilapat niya ang kamay sa tiyan ko, dahan-dahang dumulas pababa. Papakitaan kita kung ano talaga ang nakakatakot. Nanigas ang buong katawan ko. Mahal, mahal, mahal. Tumahimik. Huminto ang kamay niya sa baywang ng pantalon. Dalawang daliri ang sumalo sa dulo, hinila palabas at binitawan. Tumalbog ang goma sa balat ng tiyan ko. Plak! Sumakit ang mukha ko. Tumingin siya sa akin, patak ng tubig mula noo hanggang dulo ng ilong. Dumaloy sa labi. Sobra ba ako? Dinilaan niya ang tubig sa labi. Hindi ba sobra ang pagnakaw mo sa pera ng anak mo? Iba yon. Paano iba? Ang ginawa ko ay nauutal ako. Dahil hindi ko rin masabi kung anong dahilan ang tama para magnakaw sa anak. Sinamantala ni Xuzio ang sandaling ako'y nagugulat, hinawakan niya ang aking pulso at ibinalik ako sa dati kong pwesto. Sa pagkakataong ito, diretsyo niyang inilagay ang kamay sa loob ng aking pantalon at nanginginig ako ng buong katawan. Malamig? Ano ang alam mo? Ang kamay mo. Malamig. Inalis ni Xuzio ang kamay at binuksan ang mainit na tubig upang banlawan. Hindi ako ang may gusto, ikaw. Anong gusto ko? Gusto mo yon? Alin yon? Yung paglilingkod sa'yo. Inalis ni Xuzio ang kamay at tumingin sa akin na nakaakbay. Paano mo ako lilingkuran? Iminulat ko ang bibig pero wala akong masabi. May sasabihin ka bang makabuluhan? Hindi ko naman sasabihin na gagamitin ko ang dila ko. Nakita ni Xuzio kung gaano ako natatakot. Sa wakas ay hindi na niya napigilan ang pagtawa. Ang ganda niya talaga kapag tumatawa, parang biglang. Bumukas ang isang bitak sa yelo na nagpapakita ng mainit na tubig sa ilalim. Inangat niya ang kamay at pinisil ang aking pisngi. Sabihin mo nga, itong bibig mo, kapag nagnanakaw ng pera ay magaling, paano naman sa kritikal na oras ay nauutal ka? Hindi iyon magaling, desperation lang. Sige na. Pinatay ni Xuzio ang tubig, hinugot ang isang tuwalya mula sa rack, at inihagis sa akin. Patuyuin mo ang sarili mo, bumalik ka sa kwarto. Kinuha ko ang tuwalya. At pinanood ang kanyang likuran na nauna nang lumabas, ang basang pantulog na nakabalot sa kanya. Mula balikat hanggang baywang hanggang binti, ang kurba ay pababa. Lumunok ako ng laway. Hindi ka pa ba lalabas? Lalabas na. Mabilis kong pinunasan ang katawan. Nakabalot ng tuwalya, sumunod ako sa labas. Sa pagdaan sa kwarto ng anak, sadyang pinahina ko ang mga hakbang. Nasa pangunahing kwarto na si Xuzio, nakabukas ang ilaw sa tabi ng kama, mainit na dilaw na liwanag ang bumabalot sa kanya. Nagpalit siya ng malinis na pantulog, sa pagkakataong ito ay sutla, at dalawang bagay ang nakamamatay. Guwang Chuan, tatanungin kita ng isang tanong. Itanong mo, natatakot ka ba sa akin, o mahal mo ako? Hindi ako nag-isip. Pareho. Ang tanong ko, takot o mahal? Pareho ang takot at mahal. Nagkunot ng noo si Xuzio, kailangan mong pumili ng isa. Piliin ko ang mahal. Dahil kung pipiliin ko ang takot, iisipin mo na ako'y hindi ka ba duwag? Hindi duwag. Yumuko si Xuzio palapit, halos dumidikit ang labi niya sa akin. Patunayan mo sa akin. Inabot ko ang kanyang baywang at pinihit siya pababa sa ilalim ko. Ang kilos na ito, na-practice ko na ng maraming beses, pero laging natitigil sa huling kalahating segundo. Dahil ginagamit ni Xuzio ang kanyang tuhod para harangan ang aking baywang, hindi ako pinapayagang magtagumpay. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginawa, tiningnan lang niya ako, may ganoong tingin. Ano ang gagawin mo ngayon? Huminga ako ng malalim at yumuko para halikan siya. Kakadikit lang ng labi ko sa sulok ng kanyang bibig, bigla siyang pumihit, wala akong nakuha. Ano, may amoy sigarilyo ang bibig mo? Hindi ako naninigarilyo ngayong gabi. Kahapon ka naninigarilyo. Hindi mo ba pwedeng magpanggap na hindi mo naamoy? Hindi. Pinanood ko siya, pinanood niya ako. Mag-toothbrush muna ako. Huwag na. Inangat niya ang kamay at hinawakan ang aking leg, hinila ako pababa. Sa susunod, mag-ingat ka. Pagkatapos ay hinalikan niya ako, hindi yung parang. Dumapo ang tutubi, kundi napakalalim at napakalakas, diretsyo ang dila. Sa aking ngipin, natamaan mo ako. Sige, mahina na lang. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Kaya ko. Pinahina ko ang lakas. Dahan-dahang umakyat ang mga daliri, bumigat ang paghinga ni Xuzio, hinawakan niya ang aking balikat. Sumasakit na ang kuko sa laman. Akong magtitimpi ka.
Itatapon kita sa bintana. Hindi ako titigil. Sabi mo rin yan dati. Tapos nakatulog ka. Iyon ay dahil sobrang pagod ako noong araw na yon. Ngayon kung matutulog ka ulit, ikakansela ko lahat ng bank card mo. Sa pagkakataong ito tiyak hindi ako matutulog. Pagkasabi niya, ang cellphone sa tabi ng kama ay biglang nag-vibrate, umuungol. Tiningnan ako ni Xuzo. Huwag pansinin. CJ. Nag-vibrate ulit. Sino kaya sa ganitong oras? Inabot ko ang cellphone. Pinalo ni Xuzo ang kamay ko. Sabi ko huwag pansinin. Paano kung emergency? Tulog na ang anak mo. Hindi tatawag ang nanay mo sa ganitong oras. Si Zhao Li at ang tropa niya. Hindi ka rin nila hahanapin sa ganitong oras. Maliban sa pagkaing ini-order, sino pa? Pwede ring ang tatay ko. Tiningnan ako ni Xuzo ng masama. Nag-vibrate ulit ang cellphone. Tapos tumigil. Nakahina ako ng maluwag. Gusto ko nang magpatuloy. Nag-ring ulit ang cellphone. Sa pagkakataong ito ay ringtone. Bumaba si Xuzo mula sa aking katawan. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan. Pagkatapos ay nagbago ang mukha niya. Sino? Tinanong ko. Sutang. Sino? Ang best friend ko, si Sutang. Bakit pamilyar ang pangalang ito? Noong huli kang lasing, sinabi mong maganda ang pangalan ng isang Sutang. Naalala ko na. Noong huling kainan ng kumpanya, sobra akong nainom. Si Xuzo ang sumundo sa akin. Sinabi ko sa kanya, iyong Sutang sa inyong opisina. Ang ganda ng pangalan, parang tangyuan. Tapos lumuhod ako sa keyboard buong gabi. Bakit siya tumatawag sa ganitong oras? Medyo kinakabahan ako. Si Xuzo ay sumagot. Binuksan ang speakerphone. Hello, Zuzu. Sa kabilang linya, isang babae ang nagsalita, may halatang pag-iyak. Pwede ka bang pumunta sa bahay ko? Kumunot ang noo ni Xuzo. Ano? Ako sinaktan ako ng boyfriend ko ulit. Umupo ng tuwid si Xuzo. Biglang naging malamig ang ekspresyon. Kailan nangyari? Kanina lang. Uminom siya ng alak, hinampas ako ng baso. Natawag ka na ba sa pulis? Wala. Hindi ako makalakas loob. Pwede mo ba akong sunduin? Tiningnan ako ni Xuzo. Sinabi ko sa kanya sa pamamagitan ng paggalaw ng bibig, pumunta. Tumango siya. Sinabi sa telepono, I lock mo muna ang pinto. Huwag kang maingay. Darating ako sa loob ng 20 minuto. CJ, bilisan mo. Ibaba ang tawag. Bumaba si Xuzo sa kama. Nagpapalit pa rin ng damit. Umupo ako. Sasama ako sayo. Anong gagawin mo roon? Paano kung nandoon pa ang boyfriend niya? Hindi ligtas na mag-isa kang pumunta. Isinuot ni Xuzo ang isang hoodie, isinara ang zipper. Hindi man lang inangat ang ulo. Hintayin mo ako sa baba. CJ, mabilis akong nagsuot ng pantalon at isang jacket. Nang lumabas kaming dalawa, dumaan sa kwarto ni Gutang. Biglang bumukas ang pinto. Ang maliit na batang babae na may yakap na kuneho, nakatayo sa pintuan, hinihimas ang mga mata. Nanay, saan kayo pupunta? Lumuhod si Xuzo. Si nanay ay susundo kay Tita Sutang. Ikaw at si Tatay Di. Tangtang, paano kung maiwan kang mag-isa sa bahay? Sumingit ako. Nag-isip si Xuzo. Tawagan ng lola niya, papuntahin siya rito para bantayan. Sa oras na ito, tulog na ang nanay ko. Ano ang gagawin mo? Tumingin si Gutang sa akin, pagkatapos ay sa kanyang nanay. Sinabi ng parang bata, kaya ko nang mag-isa sa bahay. Kaya ko nang mag-isa sa bahay. Hindi pwede. Bakit hindi? Noong huli kayong manood ng scene, ako ay naiwan mag-isa sa bahay. Napanood ko ang 2 episode ng Cartoon. Tumahimik kaming dalawa ni Xuzo. Kailan ka nag-iisa sa bahay nanood ng Cartoon? Lumingon si Xuzo at tinanong ako. Wala ako, sabi ko. Noong Sabado lang. Sinabi ni tatay na lalabas para bumili ng sigarilyo, 2 oras siyang nawala. Dagdag pa ni Gutang. Naramdaman ko ang tingin ni Xuzo na parang kutsilyo na tumusok sa akin. Mahal, napakalayo ng tindahan ng sigarilyo. Iniwan mo ang 3 taong anak na mag-isa. Sa bahay ng 2 oras. Nakatulog siya. Tumawag ulit si Sutang. Zuzo, nandito ka na ba? Huminga ng malalim si Xuzo. Sinabi ng may pagngangalit ng ngipin, malapit na. Ibinaba niya ang tawag. Tinuro ang ilong ko at sinabi, hintayin mo ako. Pagkatapos ay binuhat niya si Gutang. Tangtang, ihahatid ka ni nanay sa bahay ni Tita Sutang. CJ, hinimas ni Gutang ang liig ng kanyang nanay at kumaway sa akin. Paalam tatay, hindi ako rin. Manatili ka sa bahay, hindi man lang lumingon si Xuzo, hihintayin kitang pagbalik ko. Isang malakas na pagsara, nakatayo ako sa sala, nakikinig sa hagdan. Lalong lumalayo ang mga yapak, tuluyan akong natulala. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang utang kong serbisyo ngayong gabi, hindi lang hindi nabayaran, may dagdag pang interes. Tumingin ako sa phone ko, may mensahe si Xuzo, bago ako umuwi. Isulat mo ang iyong pag-amin sa pagnanakaw ng pera ng anak, hindi bababa sa 800 salita, at saka. Ang nangyari sa banyo kanina, itutuloy ko pagbalik, may kasunod pa. Huwag mong isiping matulog, may dala akong susi. Tinitigan ko ang mensaheng iyon.
Sa loob ng 10 segundo, saka dahan-dahan akong bumagsak sa sofa. Tapos na. Tumigil ang pagsulat ng pag-amin sa 200 salita. Nakatitig ako sa screen ng phone. Kumikislap ang cursor pagkatapos ng mali ako. Puro ang tingin ni Suzuo bago siya umalis ang nasa isip ko, yung tingin na hintayin mo ako. Mas nakakatakot pa sa sinabi niyang may dala akong susi. Pinalitan ko ng 12 ng posisyon, nakahiga sa sofa. Mula pahiga hanggang patayo, hanggang ulo pababa, paa pataas. Ang bilang ng pag-amin mula sa 200 ay naging 203. Hindi ko dapat ninakaw ang baon ni Tangtang. Hindi ko dapat iniwan si Tangtang mag-isa sa bahay. Hindi ko dapat. Inihagis ko ang phone sa mesa. Umikot ako, tahimik ang sala, ang orasan sa dingding. Tumutunog ng tiktak, humuhuni ang refrigerator, minsan may dumadaang sasakyan sa ibaba. Ang ilaw ng sasakyan ay dumadaan sa kisam, saka nawawala. Kapag nag-iisa, madaling mag-isip ng kung ano-ano. Naalala ko noong 3 taon na ang nakaraan, nang anak si Suzuo kay Tangtang. Nakahiga siya sa hospital bed, puti ang mukha na parang papel, tuyot ang labi. Inaabot pa niya ang tubig sa bedside table, Agad kong inabot ang tubig, uminom siya ng 2 lagok, saka tumingin sa akin at sinabi. Tandaan mo ang sasabihin ko ngayon, Guwang Chuan, kung magagawa mong masama. Sa akin at sa anak, papahirapan kita habang buhay. Akala ko. Nagbibiro siya, nang maglaon ay nalaman ko, si Suzuo. Hindi nagbibiro, ginagawa niya ang sinasabi niya. Halimbawa, sinabi niya, kung magnakaw ka ulit ng pera ng anak, puputulin ko ang kamay mo, kahit hindi naman talaga pinutol. Pero lahat ng bank card at payment apps ko ay nakalink sa phone niya. Nakikita niya ang bawat gastos ko. Ang baon ko ay binibigay niya tuwing Lunes sa WeChat transfer, may lagda na lingguhang gastos. Parang sweldo pero kaunti lang ang halaga. 500 piso sa isang linggo. Ano ang kaya sa syudad na ito? 3 masarap na takeout. Ubos na. Bumuntong hininga ako, kinuha ang phone. Sumulat pa ng ilang salita, hindi ko dapat inimbita si Zhao Lichi. Naisip. Binura ko, bakit ko isusulat yon, parang hindi sapat ang hirap ko. Sumulat pa ako, lubos kong nauunawaan ang aking pagkakamali. Nag-vibrate ang phone. Mensahe ni Suzuo, ilang salita na ang nasulat mo. Tumingin ako sa bilang ng salita sa screen, mahigit 300 na. Screenshot. Nag-alinlangan ako ng 3 segundo, kinuha ko ang screenshot ng screen at ipinadala. Agad na nag-reply. Sabi mo mahigit 300? Guwang Chuan, guro ba ng Yi ang nagturo sa iyo ng math? Ako ni round off. Ni round off sa 300? Ipaliwanag mo sa akin kung paano mo ginawa. Hindi ako sumagot. Isulat ang 800 salita, kulang ng 1 salita. Ngayong gabi, kulang ng 1 beses. Tinitigan ko ang ikulang ng 1 beses, mabilis na umikot ang isip ko. Ano ang sukat ng 1 beses na sinasabi niya? Ayon ba sa oras? O sa bilang? Kung ayon sa bilang, kung isa lang naman talaga. Kulang ng 1 ay 0. Hindi sa ugali ni Suzuo. Ang sabi niya 1 beses, walang maniniwala, oras ang sukat, asawa. Isusulat ko na ito ngayon, huwag kang mag-alala, hindi ako nagmamadali. Dahan-dahan kang magsulat, isulat mo, dahan-dahan lang tayo. Itong pangungusap, binasa ko ng 5 beses, sa bawat pagkakataon ay kinilabutan ang aking likod. Umupo ako, inayos ang aking upuan, at nagsimulang mag-type ng baliw. Mali ako, talagang mali ako, simula pa lamang. Hindi dapat ako nagnakaw ng baon ni Tangtang, 3.5 taong gulang pa lamang si Tangtang, ang kanyang alkansya. Ay regalo ng kanyang lola para sa kanyang kaarawan, bawat sentimo doon ay pera ng mga nakatatanda noong bagong taon. Hindi ko dapat naisip yon, kapag natatakot ang tao, talagang mataas ang kahusayan. 800 salita, natapos ko sa loob ng 20 minuto, binasa ko mula simula hanggang wakas. May damdamin at ekspresyon, masakit sa puso, ginawa ko ang aking sarili na isang walang kwentang ama na hindi karapat-dapat, ang huling pangungusap ay sumumpa ako, mula ngayon. Hindi ko nagagalawin ang kahit 1 sentimo ng aking anak, kung lalabagin, ang asawa ko ang magpapasya. Ipinadala, si Suzuo ay sumagot ng isang lang. Anong ibig sabihin, kontento o hindi, kahit emoji man lang sana. Nag-antay pa ako ng 3 minuto, dumating na ang mensahe, nasa baba na kami ng gusali. Natutulog na si Tangtang, bumaba ka at buhatin, isinuot ko ang aking tsinelas. At tumakbo pababa sa gusali, tumingin sa salamin sa elevator, ang gulo ng buhok ko parang pugad ng manok. Nag-ayos ng konti, lumabas ng pinto ng gusali, ang sasakyan ni Suzuo ay nakapark sa tabi ng kalsada. Naka-on ang hazard lights, binuksan ko ang likod na pinto, si Tangtang ay nakahiga sa upuan ng bata. Natutulog na nakatagilid ang ulo, hawak-hawak pa ang kunehong laruan, may laway sa dulo ng labi. Bahagyang nakangiwi ang bibig, natutulog na parang biik, si Suzuo ay nakatayo sa labas ng sasakyan.
Nakasandal sa pinto ng sasakyan at nakatingin sa akin, sinisikatan siya ng ilaw ng poste, hindi pa tinanggal ang talukbong ng kanyang hoodie. Ang mukha ay kalahating natatakpan ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang, anong tinitingnan mo? Buhatin na ang tao, maingat kong tinanggal ang seatbelt. Isang kamay ang sumuporta sa ulo ni Tangtang, isang kamay ang yumakap sa kanyang baywang, at iniahon siya mula sa upuan. Umungol ang munting batang babae, inilapit ang mukha sa balikat ko, at muling nakatulog. Nilock ni Suzuo ang sasakyan, nauna siyang naglakad, sumunod ako sa kanya. Karga ang aking anak, pinapanood ang kanyang likod, maganda talaga ang kanyang tindig sa paglalakad. Tuwid na tuwid ang kanyang baywang at likod, hindi malaki ang kanyang mga hakbang ngunit mabilis, ang laylayan ng kanyang damit ay umaalon. Kasabay ng kanyang mga hakbang, nakakita ka na ba ng sapat, hindi man lang siya lumingon. Hindi ako tumitingin, tuwing nagsisinungaling ka, bumibigat ang iyong paghinga. Pinigilan ko ang aking paghinga, lumingon si Suzuo at tumingin sa akin, bahagyang kumurba ang kanyang labi. Umakyat sa itaas, pagdating sa bahay, inihiga ko si Tangtang sa kanyang maliit na kama. Tinakpan ko siya ng kumot, umikot ang munting batang babae, bumulong ng kuneho. Inilagay ko ang kuneho sa kanyang mga bisig, agad niya itong niyakap at muling tumahimik. Pinatay ko ang ilaw, isinara ang pinto at lumingon. Nakatayo si Suzuo sa pasilyo, nakasandal sa dingding, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang hoodie. Tumingala siya, walang kwenta. Seryoso akong nagsulat, seryoso, inilabas niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Binuksan ang screenshot ko, tingnan mo ang isinulat mo, hindi ko dapat naisip iyon. Ilang beses ka pa bang gumawa niyan, ito ba ang una, hindi? At isinulat mo na parang ito ang una, isulat mong muli ngayon. Natigilan ako, umikot si Suzuo at naglakad patungo sa pangunahing silid, 2 hakbang. Lumingon siya sa akin, anong tayo-tayo ka pa dyan, pasok. Sinundan ko siya papasok sa silid, sa sandaling magsara ang pinto, tumalon ang tibok ng puso ko sa 180. Hinubad ni Suzuo ang kanyang hoodie, basta nalang itinapon sa upuan, ang suot niya sa ilalim ay ang damit na pang-umaga kanina. Kulay abong silk na pantulog, ang ilaw ay sumasalamin dito, may banayad na kintab. Umupo siya sa gilid ng kama, tumingala sa akin, sabihin mo. Paano mo balak ako aliwin ngayong gabi? Iminulat ko ang aking bibig, ikaw. Kung paano mo gustong paglingkuran, ganoon din ang gagawin ko. Ang tinatanong ko ay ikaw. Hindi ako ang tinatanong, Gu Wangchuan. Ikaw ay isang lalaki. Wala ka bang sariling desisyon? Ano bang gusto mong desisyon? Gusto kitang makita na kusang kumilos. Sumandal siya, ang 2 kamay ay nasa kama, nakabukas ang mga mata at tumingin sa akin. Palagi mo akong pinapauna, patay ka ba? Huminga ako ng malalim. Lumapit ako, tumayo sa harap niya, yumuko. Tumingala siya, nagkatinginan kami. Inilahad ko ang kamay at hinawakan ang kanyang mukha. Ang hinalaki ay dumampi sa kanyang pisngi, dahan-dahang yumuko, inilapit ang labi. Pumikit si Suzuo. Hinalikan ko siya, napakagaan. Napakabagal, parang sinusubukan ang temperatura ng tubig. Hindi siya umiwas. Pinatindi ko ang halik. Dumaan ang kamay ko mula sa kanyang pisngi patungo sa leg at saka sa balikat. Ang dulo ng daliri ay kumapit sa strap ng kanyang pantulog, dahan-dahang hinila pababa. Kinagat ako ni Suzuo. Bakit ka nagmamadali? Hindi ba ikaw ang nagreklamo na hindi ako aktibo? Ang pagiging aktibo at pagmamadali ay magkaiba. Turuan mo nga ako kung paano pag-ibahin. Binuksan niya ang mga mata, itinulak ako palayo. Inihiga ako sa kama, ang 2 kamay ay pinigilan ang aking pulso. Ituturo ko sa'yo. Yumuko siya, ang labi ay dumikit sa aking tainga, ang boses ay napakababa para bang piniga mula sa dibdib. Ang pagiging aktibo ay may ritmo. Ang pagmamadali ay walang ayos. Ikaw ngayon ay walang ayos. Kung gayon, dapat makinig sa akin. Balikat, imamasahe ko ang balikat. Iyon lang. Medyo naguluhan ako. Bumaba si Suzuo mula sa akin, humiga ng nakadapa, inilibing ang mukha sa unan. Ang boses ay mahina. Ngayong araw, buhat ko si Tangtang sa buong daan, sumasakit ang braso. Nagbitiw ako, umupo, inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Ang kanyang balikat ay napakakitid. Ang buto ay napakanipis, parang hinahawakan ng pusa. Dahan-dahan akong nagmasahe. Mula sa balikat patungo sa leg, patungo sa likod, isa-isa. Yumilik si Suzuo. Bahagya lang, masakit. Engan. Ang lakas ng kamay mo ngayon. Bakit ang lakas? Kinakabahan. Kinakabahan sa ano? Kinakabahan sa'yo. Lumingon si Suzuo para tingnan ako. Ang kalahati ng mukha ay nasa unan, ang mga mata ay kumikinang. Alam mo, bakit kita pinangangasiwaan? Ganyan kahigpit. Dahil hindi ko mapigilan ang sarili ko. Dahil hindi mo mapigilan ang sarili mo. Umikot siya. Nakahiga ng pahalang, tumingin sa kesam. Ikaw, taong ito. Mahina ang puso, mahina rin ang tenga. Kapag may nagsabi ng magandang salita, ibibigay mo ang puso, kaluluwa, at pitaka.
Kung hindi kita alagaan, naloko ka na. Wala nang natira sa iyong damit. Mahirap pala ang ganito. Buti alam mo. Kung gayon, aalagaan mo pa ba ako? Magandang gabi. Hinawakan ni Suzuo ang aking pisngi. Aalagaan kita hanggang sa araw ng iyong kamatayan. Yumuko ako, inilibing ang mukha sa kanyang leg. Bulong ng isang salita. Suzuo, salamat. Salamat sa ano? Salamat sa pag-aalaga sa akin. Tahimik siya ng 2 segundo. Pagkatapos, isang sampal sa likod ng aking ulo. Huwag kang magpakabisi sa walang kabuluhan. Ilagay ang kamay ng maayos, ituloy ang masahe. Umiti ako. Dumausdos ang kamay mula sa kanyang balikat patungo sa baywang. Sa pagkakataong ito, talagang binawasan ko ang lakas. Unti-unting naging mabigat ang paghinga ni Suzuo. Ang mga mata ay kalahating nakapikit, ang pilik mata ay bahagyang nanginginig. Natakot ka ba ngayong araw? Medyo. Ano ang kinakatakot? Takot na hindi mo ako hayaang hawakan. Binuksan ni Suzuo ang mga mata, tumingin sa akin. Ang tingin ay sobrang lambing, hindi katulad niya. Kung hindi kita hahayaang hawakan, hindi mo talaga gagalawin. Magaling ka pala. Naman, pero walang silbi. Hinila niya ang aking kwelyo. Hinila ako pababa. Dapat mong hawakan kapag oras na. Ang kanyang collarbone ay dumulas pababa. Ang buong katawan ay parang tinamaan ng acupuncture, hindi makagalaw. Sapat na ang tingin, simulan na. Yumuko si Suzuo, ang labi ay dumikit sa aking noo. Ngayong gabi, kung hindi ako masisiyahan, bukas ang iyong baon. Mula sa 500 naging 50. 50? 50? Asawa, hindi mo pwedeng gawin yan. Kaya ko. At kaya ko. Kinagat ko ang labi at isang pagtalikod para pindutin ito. 2 kamay ang sumuporta sa kama, nakatingin sa kanya. Suzuo, sinasabi ko sa iyo, kung hindi ako makakuha ng higit sa 70 puntos ngayong gabi, magpapalit ako ng apelyido sa iyo. Naka-apelyido ka na sa akin, sa sertipiko ng kasal. Ikaw ay Gu Wangchuan, 100 puntos. Tumingin sa akin si Suzuo. Ang ngiti sa mga mata niya ay unti-unting kumalat, parang tubig ng tagsibol na umaapaw sa yelo. Inabot niya ang leg ko. Hinila ako pababa. Biglang may narinig na maliit na yapak sa labas ng pinto. Natigilan ako at natigilan din si Suzuo. Bumukas ang pinto ng isang siwang. Si Gutang, yakap ang kuneho, nakatayo sa pinto, hinihimas ang mga mata. Gusot ang buhok. Nanay, gusto ko ng tubig. Huminga ng malalim si Suzuo, at sa bilis ng kidlat, hinila ang kumot para takpan ang sarili at ako. Tapos pilit na umiti, tangtang, ang baso ng tubig ay nasa kusina. Ikaw na kumuha. Hindi ko maabot. Teka. Si nanay na kukuha. Hindi. Mabilis akong lumabas sa ilalim ng kumot. Wala man lang shirt, nakababa na walang damit. Si tatay na. Si tatay na kukuha. Tumingin si Gutang sa aking hubad na katawan, nakatagilid ang ulo ng 2 segundo. Tatay, bakit wala kang damit? Mainit. Hindi ba naka-aircon? Takot si tatay sa init. Bakit? Namumula ang mata mo? Kasi mainit. Tumingin sa akin si Gutang na may pagdududa, parang eksaktong ekspresyon ni Suzuo. Mabilis akong pumunta sa kusina para kumuha ng mainit na tubig. Bumalik at ibinigay sa kanya. Kinuha ni Gutang ang baso, uminom ng mahigit kalahati. Tapos ibinalik ang baso sa akin. Tatay, nag-aaway ba kayo kanina? Hindi nag-aaway. Bakit humihinga ng malakas si nanay? Sinipa ako ni Suzuo sa ilalim ng kumot. Nag-ehersisyo si nanay. Tumango si Gutang. Sige, ituloy niyo lang, babalik na ako sa pagtulog. Yakap ang kuneho. Umikot at naglakad ng 2 hakbang, tapos lumingon, tatay. Sabi ni nanay na tungkol sa ninakaw mong pera ko, bukas pa ang usapan, magaling ka sana ngayong gabi. Napatulala ako. Ang boses ni Suzuo ay nanggaling sa ilalim ng kumot, malalim. May halong tawa, tama si Tangtang. Naglakad si Gutang papunta sa pinto. Hawakan ng maliit na kamay ang knob ng pinto, lumingon sa akin ng isang tingin, tapos lumabas siya. Isinara ang pinto. Narinig ko ang yapak ng kanyang tsinelas na pumapalakpak sa labas. Tapos ang pagsara ng pinto ng kwarto niya. Tapos naging tahimik ang buong mundo. Lumingon ako sa kama. Si Suzuo ay lumabas na sa ilalim ng kumot, gusot ang buhok, namumula ang mukha. Ang ngiti sa labi ay parang pampahina ng tuhod ko. Sinabi ng anak mo, ang boses niya ay tamad-tamad. May kawit, na magaling ka. Ikaw ang nagturo. Ako ang nagturo. Kailan mo itinuro? Bago umalis. Sinabi ko sa kanya, kung makita niyang hindi sumusunod si tatay, tulungan akong itulak ang pinto. Nag-aarte ka lang kanina. Hindi naman ganun. Kinawayan ako ni Suzuo ng daliri, gusto talaga ng tubig. Pero ang timing ng pagtulak ng pinto ay ako ang nag-ayos. Nakatayo ako sa tabi ng kama, tinitingnan ang babaeng ito. Bigla kong naisip, hindi ako mananalo sa kanya habang buhay. Hindi dahil sobrang talino siya. Kasi sobrang gusto kong matalo sa kanya. Halika. Binuksan ni Suzuo ang isang sulok ng kumot, dadagdagan ko ang baon mo. Magkano? Depende sa performance mo. Kung 100 puntos, 1,000, 1 linggo,
Isang araw, sumugod ako. Sa sandaling natakpan ng kumot ang ulo ko, narinig ko ang mahinang tawa ni Xuzo. Tapos ang braso niya. Yumakap sa bewang ko at sinabi ng labi niya sa tainga ko, Guwang Chuan. Kung araw-araw kang ganito ka masunurin, sana. Araw-araw akong magiging masunurin. Sabi mo rin dati. Sa pagkakataong ito, totoo na. Bukas na lang pag-usapan. Kinagat ni Xuzo ang balikat ko. Masakit pero masarap din sa labas ng bintana, may pusa na nagmeow. Tapos ay natabunan ng isa pang nagmeow na mas malayo. Mahaba pa ang gabi. Ang baywang ko rin.